katambayan, dahil marami nagtatanong sa akin kung paano nga daw lulutuin ang ampalaya nang walang pait or hindi nila malalasahan ng pait. Ito mga katambayan, tuturuan ko kayo kung paano hindi magiging mapait ang ampalaya sa kahit anong luto. So, tapusin nyo yung video na to at mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano at panoorin nyo na rin para makita nyo yung prosesong gagawin natin para hindi magiging mapait yung ating ampalaya mga katambayan. So, panoorin nyo mga katambayan. So ito mga katambayan, naglagay ko ng tubig, mga 1 liter, at siguro mga 1 tablespoon ng salt. So ibababad ko lang ito mga katambayan, at mamaya pipigaan ko ito. Babad lang natin mga 10 minutes mga katambayan. So ayan na mga katambayan, habang nakababad ang ating ampalaya, gagawin naman natin na ihahanda natin yung ating mga sangkap. Maglalagay tayo dyan ng garlic, ginger, onion, at maglalagay din tayo dyan ng green chili. Yung tawagin natin ay siling sigang. So ayan, ang gagawin natin mga katambayan ay magagawa tayo ng ampalaya kung tuna with egg. So ayan mga katambayan. So itong niluluto natin mga katambayan ay isang lutong bahay lamang. Pero pag hindi natin alam kung paano natin tatanggalin yung pait, ay baka hindi natin magustuhan mga katambayan. So abangan nyo mga katambayan at mamaya sasabihin ko kung paano natin hindi malalasahan ang pait pag nagluto tayo ng ampalaya. So, abangan nyo mga katambayan. So ayan mga katambayan, 10 minutes na nga na nakababad yung ating ginayat na ampalaya sa tubig na may asin, at sasalain natin ito at pipigaan natin. So pwede nyo ring hugasan ng maigi para hindi maalat, pero usually hindi ko na talaga to hinuhugasan at bumabawi na lang ako sa pagtimpla. Hindi na ako maglalagay mamaya ng salt mga katambayan. So dito sa part na to mga katambayan, papainitin lang natin yung ating paglulutuan. At syempre maglalagay tayo dyan ng mantika. At syempre kailangan igigisa natin yung ating mga sangkap para lumabas yung aroma. At syempre pantanggal na rin ang lansa ng ating gagamitin na tuna. Ang gagamitin pala nating tuna dito mga katambayan ay yung nasa lata. Kasi pag gumamit tayo dito ng fresh ay medyo mahal. Pero pwede rin naman natin gamitan yan mga katambayan. Mga katambayan, ready na yung ating mga sangkap.
Maigisa na natin. Ilalagay naman natin ngayon yung ating ampalaya. At syempre maglalagay tayo ng paminta lang dyan. Dahil hindi ko po hinugasan ng maigi ito para hindi na ako magdadagdag ng asin, mga katambayan. Yung tuna natin malasa na, kaya mamaya na tayo mag-a-adjust, mga katambayan. So ayan mga katambayan, nailagay na natin yung tuna. Ngayon ilalagay naman natin yung itlog, mga katambayan, para makumpleto na ang ating ampalaya con tuna with egg, mga katambayan. Ang ating ampalaya con tuna and egg, mga katambayan. So, ito na mga katambayan, para hindi nyo matikman talaga ang pait ng ampalaya, aba, huwag nyo pong titikman. Pagkaluto, huwag nyo tikman. So, wala po talaga si pait. I'm joking! Stop! Mga katambayan, huwag nyo titikman yung nilutuin ng ampalaya para hindi nyo matikman yung pait. Ayan, mga katambayan. Pero hindi po siya talaga mapait, mga katambayan. Ganun lang yung gagawin niyo, mga katambayan. Pagkahiwa niyo, babay niyo sa tubig na may asin. Tapos lamasin niyo, hugasan niyo. At saka para hindi naman maalat, baka mamaya hindi niyo mahugasan ng maigi. Huwag yung mga katambayan na, huwag muna kayo magtitimpla, mga katambayan, lalo-lalo na naglagay kayo ng tuna. Yung tuna, mayroong mga tuna na medyo salty na. So, hindi na kailangan ng asin, mga katambayan. Ito, hindi na ako naglagay ng asin, mga katambayan. Bye-bye!